Isang nakakamangha at nakakadurog ng puso ang kwento ni Saudi Prince Al-Walid bin Khalid. Ang kanyang masaya at marangyang buhay ay binago ng isang matinding aksidente. Dahil dito ay nakoma siya ng halos 20 years. Ang lahat kabilang ng mga doktor ay naniniwala na hindi na siya mabubuhay pa. Ngunit may mga mahimalang bagay ang nangyari. Ano ang malagim na aksidenteng ito? At totoo bang sa wakas ay nagising na siya? Ating alamin ang kwento ng natutulog na prinsipe ng Saudi Arabia na binansagang The Sleeping Prince. Tito John's TV. Ipinanganak si Prince Al-Walid noong 1987 sa Saudi sa isang royal family. Isa sa pinakamayaman at pinakamakapangyarihang pamilya sa mundo. Ang kanyang airpat na si Prince Khalid bin Talal ay isang negosyante at membro ng House of Saud. Ang House of Saud ay ang naghaharing marlikang pamilya ng Saudi Arabia. Binubuo ito ng mga inapo ni Mohammed bin Saud, tagapagtatag ng Emirate ng Diriyah, na kilala bilang unang estado ng Saudi, at ang pamilyang to ay may tinatayang net worth na 1.4 trillion US dollars lang naman. Habang ang kanyang ina, si Princess Jassie, ay anak naman ni Haring Saud bin Abdulaziz. Pinangalanan si Prince Al-Walid sa kanyang tiyuhin na si Prince Al-Walid bin Talal, sikat na negosyante na dating ikapitong pinakamayamang tao sa mundo. Si Al-Walid ay lumaki sa isang tradisyonal na kapaligiran ng hari. Tulad ng karamihan sa mga prinsipeng Arabo, mahilig siya sa iba't ibang sports at may 2 karate belts pa noong siya'y 4 na taong gulang pa lamang. Mahilig din siya sa horse riding at car racing. Pagsapit ng edad 16, ipinadala siya ng kanyang ama sa isang military college sa London upang magkaroon ng formal training. Inaasahan ni Prince Khalid na ang pagsasanay na ito ay makakatulong sa kanyang anak na maging isang responsable, confident at capable person bilang paghahanda sa kanya para sa mga tungkuling kakailanganin niyang gampanan bilang bahagi ng maharlikang pamilya. Pero naudlot ang lahat dahil sa isang pangyayari. Noong 2005 sa edad na 18, si Prince Al-Walid ay nasangkot sa isang matinding car accident habang siya ay nagmamaneho ng napakabilis kasama ng 2 niyang kaibigan. Sa lakas ng pagkasalpok ay nagdulot ng matinding pinsala. Nawalan siya ng malay at humantong sa pagkakoma. Noong araw ng aksidente, may masamang kutob na pala ang kanyang ama na parang may masamang mangyayari. Kaya ayaw payagang lumabas ng gabing yon ang kanyang anak. Ngunit makulit si Prinsipe Al-Walid kasama ang kanyang 2 kaibigan ay kinukumbinsi ang kanyang ama na sila ay gigimik. Sa bandang huli ay pinagbigyan niya rin ang mga ito. Pagkatapos nga ng aksidente, nagising pa saglit ang prinsipe at nagawang kamustahin ang kalagayan ng 2 niyang kaibigan bago tuluyan nawalan ng malay. Sa kabutihang palad ay himalang nakaligtas ang 2 niyang kaibigan. Nagpapasalamat si Prince Khalid na ang kanyang anak ay isang mabait at mabuting binata. Naniniwala siya na sisisihin niya ang kanyang sarili kung sakali may masamang nangyari sa kanyang mga kaibigan dahil sa kanyang pagiging kaskasero. Pagkatapos ng aksidente, isang team ng mga medical specialist na binubuo ng 3 Amerikano at isang Espanyol na doktor ang ipinadala upang pigilan ang pagdurugo sa kanyang utak. Sa kabila ng kanilang mga pagsisikap, si Prinsipe Al-Walid ay nanatiling walang malay. Ang mga medical experts ay nagsasabi na hindi na siya makakaligtas na higit sa 72 hours at sa oras na i-off na ang medical machine ay katapusan niya na rin. Dito naharap si Prinsipe Khalid sa isang mahirap na desisyon. Dapat niya bang panatilihing buhay ang kanyang anak, suportahan o tapusin na ang paghihirap ng kanyang anak? Sa huli sinabi niya, sino ako para kunin ang kanyang buhay? Kung ginusto ng Diyos, mamamatay na sana siya sa aksidente. Nailibing na sana siya, nasabi niya. At medyo umayon sa kanyang tadhana. Sa kabutihang palad, ang paunang pagsusuri ng mga doktor ay sablay. Si Prinsipe Al-Walid ay hindi namatay. Gayunpaman sa unang 18 buwan ng kanyang pagkawala ng malay, walang senyales ng paggalaw o pagbuti sa kanyang kondisyon. Sa kabila nito, hindi nawalan ng pag-asa ang pamilya ni Al-Walid na natili sila sa tabi niya.
Madalas na nakikipag-usap sa kanya na parang gising, na pinapaalam sa kanya tungkol sa mga kaganapan at update sa kanilang buhay. Ilang taon na nakalipas, kapansin-pansin dumating ang isang pagbabago nang si Al-Walid ay nagsimulang huminga ng walang suporta. Ang unti-unting pagbubuti na ito ay naging inspirasyon ng pag-asa sa kanyang pamilya at medical team. At noong 2016, pagkatapos gumugol ng higit sa isang dekada sa ospital, si Prinsipe Al-Walid ay inilipat na sa tahanan ng kanyang pamilya sa Riyadh upang ipagpatuloy ang kanyang paggagamot at pangangalaga sa isang mas pamilyar na kapaligiran. Ang kanyang ama na si Prinsipe Khalid ay nanatiling matatag. Naniniwala siyang may mangyayaring himala at tiwala na gagaling ang kanyang anak. Sa paglipas man ng panahon, may konting improvement sa kanya. Nagsimulang gumalaw-galaw ang mga daliri, nagsimulang tumugon si Al-Walid sa paghipo at sa mga boses, bagamat sa mga partikular na tao lamang, gaya ng ilang doktor, nurse at malapit na miyembro ng pamilya. Nagsimula rin siyang gumawa ng banayad na paggalaw na nagpalakas ng pag-asa para sa kanyang tuluyang paggaling. Noong 2019, ang kanyang tiyahin si Princess Rima bin Talal nagbahagi ng video sa kanyang Twitter account noon na nagpapakita kay Prince Al-Walid na gumalaw ang kanyang ulo sa kaliwa at kanan. Makalipas pang isang taon, lumabas ang isa pang video kung saan nakipag-interact siya sa isang babaeng bumati sa kanya. Sa video, ginalaw niya ang kanyang mga daliri at itinaas pa ang kanyang kamay. Ang kalagayan ni Prince Khalid ay nakakuha ng atensyon sa Saudi Arabia at sa buong mundo, kasama ang kanyang mga video na nakakuha pa ng milyong-milyong views. Kasunod ng mga pag-unlad nito, nagsimulang maniwala ang mga doktor na may kakaibang nangyayari sa prinsipe. Napansin nila yon. Siya ay tumatanda, tumataba pa, na nagpapasiklab ng panibagong pag-asa para sa kanyang recovery. Maraming tao sa buong mundo ang nakikimarites ng kanyang kalagayan. Marami ang naniniwala na maaari siyang magising sa mga susunod pang mga araw. Kamakailan, isang larawan ang lumabas online na sinasabing nagising si Prinsipe Al-Walid na ikinagulat ng marami. Yun nga lang ay nalaman na isang fake news pala, dahil ang larawan ay ang kanyang kapatid na si Mohammed bin Khalid na nasangkot din sa isang car accident na inakala at pinalabas ng iba sa social media na si Prince Al-Walid. Nakalulungkot, maraming kabataang Arabo na galing sa royal family ay naharap sa kalunos-lunos na kapalaran dahil sa kanilang mga mapanganib na pag-uugali at napaka-wild na lifestyle. Isang kapansin-pansing halimbawa ay si Prince Rashid bin Mohammed Al Maktoum, ang panganay na anak ng pinuno ng Dubai na pumanaw noong 33 years old pa lamang mula sa atake sa puso. Ang biglang pagkamatay ni Rashid ay napabalitang nauugnay sa isang maluhong pamumuhay. Ang sitwasyon ni Prince Al-Walid ay naiba. Hindi tulad ni Rashid, ang kanyang kwento ay parang pelikulang pinapanood na nakapause. Kamakailan, isang nakakantig at nakakagulat na detalye tungkol sa buhay ni Prince Al-Walid ang lumabas sa social media. Kwento ng kanyang nobya na tapat na naghihintay sa loob ng 20 years bago ang kanyang kalulus-lulus na aksidente. Ito raw si Prinsipe Al-Walid ay naiulat di umano na engage sa isa sa kanyang mga pinsan sa isang pribadong selebrasyon. Ngunit ang aksidente noong 2005 na nagdulot sa kanya ng pagkawala ng malay ay nagbago ang lahat. Sa kabila nito, ang kanyang kasintahan ay nanatiling tapat. Tinanggihan ng lahat ng mga dumidiskarte sa kanya. Sinabi niya na handa siyang maghintay para sa kanya sa buong buhay niya kung kinakailangan. Ito ang kahangangang debosyon kasama na hindi natitinag ng pag-asa ng kanyang pamilya na nagbibigay ng isang matinding aral na ang buhay ay hindi mahuhulaan at ang trahedya ay maaaring tumama sa sinuman, anuman ang kanilang katayuan sa buhay. Ngayon, si Prince Al-Walid ay halos 38 taong gulang na. Ngunit nakakalungkot na kalahati ng kanyang buhay ay nasa koma. Gayunpaman, umasa sila na isang araw ay magigising na siya at magkakaroon ng pagkakataon bawiin ang mga sandaling na-miss niya. Ang tanong, naniniwala ka ba sa mga himala? At sa tingin mo magigising pa si Prinsipe Al-Walid? Ibahagi ang iyong mga saloobin sa mga komento kung nagustuhan mo ang ganitong content at huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe. Hanggang sa muli.